Kumusta mga kabisdak? Welcome to my YouTube channel, Bisdak Travel and Adventure Canada. Ang episode natin ngayon ay itong tinatawag namin dito sa Calgary na Center Street. Kaya mag-road trip at matuto dito lang sa Bisdak Travel and Adventure Canada. Tara, let's! Welcome back po mga kabisdak. Ang episode natin ngayon ay itong tinatawag natin dito sa Calgary na Center Street. So yung direction po natin is pa-southbound po tayo. Southbound endpoint is 9th Avenue and nag-start po tayo dito sa north side which is the Beddington Trail. Okay, start na tayo. Center Street mga kabisdak, ito po ay isang major road dito sa Calgary, Alberta. And it defines the east and west hubs of the city. Yung purpose niya is ma-check natin kung ano yung northwest, southwest, northeast, southeast. Just imagine mga kabisdak kung tumitingin tayo sa map ng Calgary, lagyan nyo lang po ng cross. May vertical at saka horizontal line. Yung vertical line, yun po yung Center Street mga kabisdak. Ang haba po nitong Center Street, meron po itong 10 kilometers. So dito po tayo nag-start sa north end sa Beddington Trail and southbound po tayo. Southbound po yung location natin. And ang south end nito is nasa 9th Avenue South, doon sa loob ng Calgary downtown. Mga major junctions dito, 6th Avenue South, 5th Avenue South, 4th Avenue South, 16th Avenue North, McKnight Boulevard, 64th Avenue North, Beddington Boulevard, and yun na nga yung north end, ito yung Beddington Trail. So ang dami pong mga neighborhoods na madadaanan natin dito. Kung nag-start tayo mismo sa Calgary downtown, yun yung makikita natin, downtown Calgary. Pero kasi nag-start tayo dito sa north end side, so yung madadaanan natin dito, ito yung Keystone Hills, Coventry Hills, Panorama Hills, Harvest Hills, Country Hills, Beddington Heights, Huntington Hills. Actually, ang dami pang mga community na madadaanan natin dito mga kabisdak. The main segment of Center Street is an arterial road that extends from 9th Avenue South at the base of the Calgary Tower. Papunta na yan doon sa north end. It passes through Chinatown and then the Bow River. Beddington Boulevard, after which it becomes a residential street na siya mga kabisdak. And it becomes unavailable to private vehicular traffic north of the Virgin Crescent. Time check nga pala mga kabisdak, it's 10 a.m. in the morning and temperature is 17 degrees Celsius. So ang ganda po ng panahon mga kabisdak. Tapos wala masyadong traffic ngayon it's Sunday, kaya yung mga tao nasa bahay lang. Yung iba siguro pumupunta ng mga malalayong lugar. Pero dito pa rin tayo mga kabisdak, i-feature natin itong lugar na to. Mga kabisdak, itong lugar na to very memorable sa akin kasi nung bago pa lang kami dito sa Calgary, that was 2015. Ito po yung dinadaanan ko palagi. Kasi yung bahay namin dati nasa southeast quadrant ng Calgary, tapos yung work ko is nasa northeast. So ang ginagawa ko dati, sumasakay ako ng bus from southeast at saka may train doon sa southeast papuntang downtown Calgary, at saka from downtown sumasakay ako ng bus at dito na po dumadaan yon mga kabisdak. Kaya very memorable sa akin, ginagawa ko yung commute for like almost 1 year. Kaya nostalgic mode pa din ako pagdating dito. Mga kabisdak, i-share ko lang sa inyo kung ano yung nangyari sa akin dito sa Center Street. Dati, sa may 64th Avenue banda, minsan ako po ay
nag-aantay ng bus doon sa bus stop. Tapos may lumapit sa akin, humingi siya ng lighter. Tapos ngayon, hindi naman ako naninigarilyo kasi I quit smoking for like 5 years ago or 10 years ago na. So, ang sabi ko sa kanya, sorry po, wala po akong lighter. At bigla naman lang siya nagalit kasi sa word na sorry. Tapos wala na. Parang nag-aamok na siya at saka gusto na talaga niya ng gulo. Sabi niya, why are you saying sorry? Dahil ba ay sa kulay ko? Tapos wala na, parang gusto na niya ng gulo. Parang gusto na talaga niya ng fist fight nung time na yon. Kaya parang napilitan lang din ako. Pero back in my mind, sabi ko talaga, pag may chance talaga na tatakbo na lang ako dito. Pero initially, yung naisip ko, ano kaya kung itong sinturon na lang yung ihahampas ko nitong gagong ito. So, yun yung mga bad experiences ko dati dito. Pero, nag-a-add din naman ito ng kulay sa buhay natin as part of immigrant dito sa Canada. Kaya, okay lang din. Kumbaga, yun yung mga spices. Ang dami talagang i-experience natin pag nagko-commute tayo dito sa public transit dito sa Calgary. So in downtown section, itong Center Street is lined by some of Calgary's landmark building such as the Incanabo Building, itong Suncor Energy Center or formerly Petro-Canada Center, at ito nga yung Dragon City Mall, Telos Building, Hyatt Regency Hotel, and ito nga yung Calgary Tower. Mabuti na lang mga kabisdak, pinaunlakan tayo ngayon ng magandang panahon. 5 years ago mga kabisdak, itong lugar na to sobrang busy nitong Center Street. Ang daming mga bus na dumadaan dito, ang daming mga sasakyan dito, pero ngayon na nasa COVID tayo, sobrang tahimik din. Very opposite kung ano yung itsura nito dati. So, iba talaga ang nagagawa ng COVID ngayon mga kabisdak. Hopefully mga kabisdak, sabi ng Government of Alberta, by July 1, Canada Day, ay ililift na nila yung restriction dito sa coronavirus. And hopefully by that time, babalik na sa saya itong lugar na to. Annually, may tinatawag kami dito sa Calgary na Calgary Stampede. So yun yung festival na nangyayari dito every year. And hearing from the government of Alberta, may plano sila na ibalik. I think mid-July, pag natapos na yung, nalilift na yung restriction sa COVID, at saka most of the people are already vaccinated. Kasi yun naman talaga yung target nila, na 70% of the population here in Alberta, pag may vaccinated na ng first dose, ay pabalik sigla na itong lugar na to. So, titingnan natin kung anong yung mangyayari mga kabisdak. Okay mga kabisdak, balikan po natin itong Center Street. Kung ano pa yung mga details na malalaman natin dito. So, ito na yun mga kabisdak. Several non-contagious sections of Center Street appears sporadically south of the Calgary Tower. So, including na yung between 10th Avenue South and 18th Avenue South, also known as the Volunteer Way. So what are the future plans for Center Street mga kabisdak? So itong Center Street North or Harvest Hills Boulevard Corridor, napili nila itong alignment for the north leg of the proposed C-Train Green Line. So madadaanan po to ng C-Train running from downtown Calgary to the North Point Transit Terminal, malapit lang sa Country Village Road. And Harvest Hills Boulevard was constructed with a wide right-of-way to accommodate the future LRT construction. However, the section along Center Street would require either lane removal or property expropriation. And the majority of the rail line would be surface level with tunnels and selected major intersection as well as major tunnel across the Bow River through downtown Calgary. Pero hanggang sa ngayon mga kabisdak, ang funding
hindi pa po na-finalize. Ito po mga kabisdak, sobrang lapit na natin sa Calgary downtown. Tapos nakikita na natin yung mga buildings. Yung sa harap natin mga kabisdak, yun yung tinatawag na Bow Building. Isa po yung major buildings dito na constructed for oil and gas. Pero ngayon, medyo nabakante po kasi nga noong 2015, may recession na nangyari dito sa Calgary. Kaya most of the building are vacant spaces na mga kabisdak. And mga kabisdak, palapit na po tayo sa Center Street Bridge. Bigyan ko po kayo ng a little details about this bridge mga kabisdak. Paki-like, share, subscribe na lang po mga kabisdak para tuloy-tuloy lang tayo. Center Street Bridge was constructed by the City of Calgary noong 1916 over the Bow River. At yung total cost niya is nasa 375,000, replacing a steel truss bridge built by a land developer called the Center Street Bridge Company Limited. Ang nag-design po nitong bridge ay si John F. Green. Featured an upper and lower deck and large cast concrete lions on 4 massive plinths, 2 at each end of the bridge. And 2001 mga kabisdak, it went through an extensive restoration when the bridge was closed for 1 year, and the opening scene of 2000 Steven Seagal movie Exit Wound actually was filmed on the bridge during the closure. Ayun mga kabisdak, kakalampas lang natin ng Center Street Bridge at tayo po ay nandito na sa loob ng Calgary downtown. And sa harap natin mga kabisdak, makikita na po natin yung Calgary Tower, napakaganda po. I think it was built during the 1960s. And during that time mga kabisdak, yan pa lang ang pinakamahabang building dito sa City of Calgary. Pero ngayon kasi nga dami na mga construction na nangyayari, paliit na po siya. Kung nandito man kayo sa Calgary mga kabisdak, check it out. Sa taas ng Calgary Tower, meron po yung restaurant. And meron po siyang parang telescope na makikita mo yung area ng Calgary. Pero expect na lang din po na may nagbablock na ng mga matataas na building kasi hindi na po siya ganun kahaba ngayon mga kabisdak. Sa baba ng Calgary Tower mga kabisdak, yan na din po yung pinaka south end point ng Calgary Center Street. And mga kabisdak, kung nagustuhan ninyo yung mga road trips ko dito sa Calgary, please like, share, and subscribe na din po. Next episode mga kabisdak, pag-uusapan na naman natin yung mga overlooking views dito sa Calgary. Kaya mag-road trip at matuto dito lang sa Bisdak Travel and Adventure Canada. Ingat mga kabisdak!